Okay, mga kaibigan, no? Hello sa lahat ng nanonood mula sa Manila hanggang Middle East, lalo na sa Riyadh, Dubai, Toronto at Los Angeles. Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan, ang inyong go-to para sa Pinoy political commentary na may halong humor, relatability at sharp takes. Today, we are diving deep into this bombshell. Pangulong Marcos nadali sa lifestyle check. Opo, nadali pero hindi para sa paraang iniisip nyo, ha? It's not him getting caught red-handed. It's him ordering lifestyle checks on officials amid flood corruption scandals and even volunteering himself. Pero teka, credible ba ito or just another political stunt, mga kaibigan? Hook tayo with a witty anecdote. Imagine si Pangulong Marcos sitting in Malacanang, sipping his coffee, tapos biglang, mahiya naman kayo, sabi niya sa corrupt officials, parang scene sa teleserye, di ba? But data shows, ayon sa recent reports, flood control projects worth billions, allegedly pocketed by kickbacks from the Diplomat and Inquirer, mga kaibigan. Marcos ordered checks starting with DPWH. Pero bakit ngayon lang? As a youth voice, sabi ko, Gen Z, Millennials, OFWs, this affect your remittances and future, mga kaibigan. We will break down into the controversy with konting satire, takes on corruption, policy breakdowns, both sides, yung pro-Marcos anti-corruption drive versus critics questioning credibility. Stay tuned for a couple of minutes of intellectual insights, storytelling like the time Marcos Sr. era goes on today, mga kaibigan. At humor na makaka-relate kayo, like, ano ito, lifestyle check o lifestyle flex? Kung nasa US, Canada, UAE, or Pilipinas ka, hit that subscribe button, like, comment down below. Ano ang tingin mo sa lifestyle check? Share sa OFW groups and send super thanks para suportahan ang content na ito. Higher ad revenue means more videos for you worldwide, mga kaibigan. Okay, mga kabataan at OFW sa Sydney, Doha at Singapore. Let's start with the facts. Ayon sa pco.gov.ph at Inquirer, Marcos ordered lifestyle checks amid anomalous flood projects. Billions spent, but floods pa rin sa Metro Manila. Isipin nyo isang OFW sa Jeddah sending remittances para sa family sa Quezon City, tapos ang taxes nila napupunta sa kickbacks. Ano ba ito? Flood control or flood of corruption? Parang magic trick pera disappears pro-Marcos anti-corruption drive shows actions. Critics sa Manila Times say lifestyle check not enough without forensic audits. Historically, lifestyle checks under RA 6713, but enforcement weak corruption perception index Philippines low pa rin, mga kaibigan. Okay, Pangulong Marcos, ready ka raw for lifestyle check, including SAL and disclosure? Palaces, yes, pero nadali siya sa public scrutiny. Imagine from Imelda shoes to BBM watches, family history of extravagance. Wow, now he's the anti-corruption hero. Recall, Marcos Sr. era, ill-gotten wealth cases, tapos now, flood scandals, echo that, mga kaibigan. Okay, ngayon, ordering checks on all officials, starting DPWH, shows leadership, the diplomat questions credibility amid family ties, OFWs in Abu Dhabi. Kayo ba? Lifestyle check kayo ng boss? Hindi, pero sa Pinas, officials lang. Mga taga California at Riyadh, comment your thoughts, mga kaibigan. Ano ang lifestyle check? Deep dive, intellectual style. Lifestyle check under ombudsman compares assets versus income. No? Marcos wants it for flood corruption stem, no? Parang diet check. Officials too fat with wealth, no? Case past officials caught like in 2010s, if done right, like in Singapore models, Manila Times says not enough, need prosecutions, no? Gen Z parang checking your exit IG full of red flags, no? Compare to US anti-corruption laws. Like if you agree, subscribe for more breakdowns, mga kaibigan. Okay, mahiya naman kayo, sabi ni Marcos. Meme-worthy, mga kaibigan.
Officials building mansions with Pinas floods, parang Noah's Ark, but only for the rich. Hypothetical OFW story from Toronto, losing faith in government, acknowledged Marcos Sona's 2025. Po siya, critic says hypocritical, no? Ano ito? Lifestyle check or reality show? Corrupt edition, mga kaibigan. Oh, mga taga Hong Kong dyan at Milan, share your OFWC struggles, mga kaibigan. Kabataan sa Davao Cebu, no? This affects your jobs. New laws on remittances tied to corruption. OFWs in Qatar, kayo ang bayani, pero officials ang villains, no? Oh, if successful, better infrastructure, skepticism from Asian Journal, personal anecdotes like isang millennial sa Makati is struggling with economy. Economic data, corruption cost, 2% GDP, parang K-drama, twist everywhere, mga kaibigan. Yan. Well, Marcos for check, ha? Talagang grabe naman. To wrap up, mga kaibigan, sa New York, London at Manila, ang lifestyle check ni Marcos, promising but questionable. Okay? Talagang nag-order po siya ng lifestyle check, no? Sa kalagitnaan ng kabahaan at kakorupsyonan dito sa Pilipinas na nangyayari, at ang sinasabi nila ay nahalintulad na daw tayo, no? Sa bansang Indonesia. Panay mga magnanakaw ang mga politiko, di umano. Ayop naman. Okay, handa na ba kayo? Dapat po ang bawat gobyerno ay talagang chine-check po yung mga yan. Ino-audit po yung mga yan. IS audits, kumbaga, no? So as a hashtag walk with Lan, ito pong sinasabi ko sa ating mga kabataang Pilipino, dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa, at ang ating mga modern day heroes, ang mga OFWs na nakatira dito sa Pilipinas, ay nagtatrabaho sa ibang bansa, mga kaibigan. Sinasabi natin, be vigilant. Questionin nyo po yan lahat, no? Sa social media, hindi kung ano-ano ang inaatupag nyo, no? Ito po, talagang ito po ang finale natin, conclusion natin. Huwag maging mahiwalay sa katotohanan. Ano po ang katotohanan? Marami pong magnanakaw. Yan. Kung hindi naman po sobra sa inyo, paki-share na rin ito, no? Mag-subscribe po tayo, mag-like po tayo. Ano po ang gusto nyong topic na susunod? I-share niyo po sa inyong mga groups, dyan sa WhatsApp, sa Facebook, sa X, at send super text please, especially kayo na sa US, UK, Canada, para higher ad revenue at more content sa inyo, mga kaibigan. Salamat sa inyo, mga kaibigan. See you next week. God bless sa lahat ng taga-Pilipinas, UAE, Japan, at beyond. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas.